Hello guys, ayan for today's video. Ito na naman po tayo ulit. Dito lang tayo sa Ceres Transport. Ayan, Ceres Transport Terminal, New York Avenue, Cubao. Ayan, ipipictures naman natin tong ating mga units na mga branyong yellow Yutong C11. Ayan, ito po ang ano na yun, karamihan na sa tumatakbo namin ngayon ng mga bus dito sa Ceres, yung mga ganito. Mga saan mapapansin nyo dyan sa Roro, halos ganito karamihan tumatakbo dyan ngayon ng mga bus. Sir, may gapamangkot. Gapulibok na ko, no? 20 pataas. Ha? Wala pang pulibok? Pizza 20? Ayan, pizza 20 pa lang daw po ang ano namin dito, ang mga pulibok. Ano yung pulibok? Iloilo, Negros? 20, 21, 22, 23, pulibok na yan. Ayan, 20 onwards, pulibok na. At ayan naman po ang ating situation diyan sa may booking pa rin. Ayan, kita nyo naman, calm and very normal pa ang situation natin dyan. Wala pang pila, so wala pang punuan sa waiting area ng New York Terminal. So very normal situation. So mararamdaman natin na ang punuan dito, ang volume ng pasahero siguro December 20 onwards yan. Pag nagbigay na ng bonus sa 13 months, so malamang dadagsa na ang pasahero nito. So marami-rami na rin ang nakabuking dyan. So may mga araw na nagpo-fully book na. Yung sabihin fully book. At ito naman po ang ating baggage section dito sa New York Avenue Terminal. So kung kayo may mga papadalang cargo, bagahe padala, yan, dalhin nyo lang po yan dyan. Nandyan lang sa gilid ang ating baggage section ng mga padala. Kung kayo magpapadala sa lahat ng ruta, ayan, lahat ng ruta ng Ceres, pwede po dyan magdala ng bagahe na ipapakargo. At ito naman po ang isa naming terminal dito sa may parting Cubao. Itong Ceres Terminal, EDSA Kamuning, Quezon City pa rin. Ayan, dito po yung sakayan. At kung magpapabuking kayo ng mga Panigros at Zamboanga, Mindanao, ayan, hanapin nyo lang po itong EDSA Kamuning. Dito lang sa may Timog Avenue at sa may Camyas Road. Napakadaling hanapin po nito. Katabi lang to ng Meralco Business Center, Kamuning. Napaka-convenient magpunta rito sa terminal na to kasi ayan, gilid lang siya ng EDSA. Pag papunta ka ng Makati, galing ka ng Valenzuela, madadaanan mo na to. Mag-ilalim ka lang sa Timog Avenue. So ayan, under construction pa yung ating signage dyan. So sooner matatapos na rin yan. Makikita nyo yan yung pangalan. Ayan, may nakapila tayo dyan na bus ng papunta ng Batangas City, ang Gold Star with CR. So ayan, ito yung ating waiting area. So kahit pa paano may pasahero na. So medyo napupuno-puno na itong ating waiting area dito sa Kamuning. So lagi ng dalawang bus ang bumabiyahe gabi-gabi. Yung mga bound to Negros, 2 units na po ang nakakaalis natin ngayon.
Ayan, dito lang po, yung nakadilaw, dyan ang kuhaan ng ticket for reservation at dyan din po ang magpapakargo ng mga bagahe. So, pwede po kayong maghintay rito kung meron kayong hihintayin or kung malayo ang inyong pinanggalingan at maaga kayo nagpunta dito. Yan, pwede na po kayo maghintay dyan sa ating waiting area. Ayan, December 9, 2024. Ayan na po ang situation ngayon dyan sa EDSA Kamuning Terminal ng Ceres Transport. So medyo napupuno-puno na ang ating waiting area. So available pa po ang bookings natin, available pa ang reservation. So mag-drop by lang po kayo dito sa terminal para makapag-reserve na kayo. Makakuha na ng ticket kung kayo ay Panigros at Mindanao, Zamboanga. So ayan, wala po kaming dumadaan ng Bicol, ha. Marami na nag-message sa akin dyan na so hindi po kami dumadaan ng Bicol. Ang daan po ng mga ruta namin ay Batangas, Mindoro, Katiklan, Panay Island, buong Panay Island, Iloilo, Bacolod at Negros. Yan po ang dinadaanan ng mga Ceres Transport. So wala pang Ceres Transport na dumadaan ng parting Bicol. Yan, ganun din sa mga kargo. Dalhin nyo lang po yung mga kargo nyo dito. Kung kayo may mga kargo pa kahit saang ruta, pwede rito magdala ng kargo. So ang bayad po sa kargo is 30% sa declared value. So 30% sa idideklara nyong value. Depende po pa yan sa sizes and sa volume kung gaano karami. Meron naman kasing mababang declared value pero malaki ang packaging, kaya iba pa rin ang presyo ng ganun. So wala pong kilo-kilo, hindi po kami dito nagkikilo, wala ditong kiluhan ng bagahe. So hindi po dito kagaya sa eroplano na merong free na ang free lang po dito is yung hand carried baggage. O mga hand carry lang yan, wala nang problema yan. Ayan, inuulit ko po, dito po sa EDSA Kamuning, dito ang sakayan ng biyaheng Negros at Zamboanga, Mindanao. Ayan, dito rin po dumadaan lahat ng unit ng Ceres Transport na mga biyaheng Roro. Lahat po yan, dito ang final dispatching. Obligadong dumaan dito lahat. Paggagaling dun sa New York Avenue, Ceres Terminal, diretso na po yan dito sa EDSA Kamuning. So dito ang final dispatch. Kaya kung hindi nyo alam dun sa kabilang terminal, pa Iloilo kayo, pwede rin kayo dito maghintay. Dito na lang hintayin yung bus sa EDSA Kamuning. Ayan, kagaya niyang ating isang pa Zamboanga. Ayan, tuwing alas 7 ng gabi naglo-loading na yung naglo-loading ng ating pa Zamboanga at pa Dumaguete. Ayan, dalawang unit ang babiyahe ngayon na Panigros at pa Mindanao. Sabay lang yan. So ang sakay niyan sa barko bukas ng umaga sa Batangas, diretso ng Katiklan. So, hindi na po yan dumadaan ng Mindoro, yung mga Panigros at pa Zamboanga. Diretso yan ng Katiklan, tapos Aklan. Yan, madada Aklan, Capiz, tapos Iloilo. Yan, sa Iloilo, napunta po yan ng Buhang Haro Terminal ng Ceres. Bago yan pupunta sa Dumangas Port, patawid ng Bacolod City. Sa Bacolod naman, ang dadaanan niya ay South Terminal. Yan, via Kabangkalan, Mabinay. Yan. Tapos diretso ng Dumaguete Terminal. Yung isa hanggang Dumaguete lang, yung isa naman ay diretso pa ng Dapitan Port, Dipolog, Ipil,
at Zamboanga. Yan po ang biyahe dito ng Ceres Transport. Ang pamasahe diyan, Bacolod 3,500, Kabangkalan 3,800 at Mabinay Bais to Dumaguete 4,000 pesos. Dipolog 4,700. Ipil 4,800 at Zamboanga 5,100. So ang mga pamasahe pong nabanggit ay kasali na po dyan ang mga terminal fee at pambayad sa barko. So pamasahe sa barko kasama na po dyan sa nabanggit na pamasahe. Talagang hindi na po dyan kasama ay yung mga, ayan guys, dito sa Ceres Terminal sa Kamuning, Quezon City. Ayan, to ang Ceres Terminal. Eto na, mukhang clear na itong ating 11727 biyaheng Zamboanga, Mindanao. Ayan, una na sila nakapag-loading, clear na. Saglit na lang at ito ilalarga na rin. Ito namang pa Dumaguete lang, Bacolod Dumaguete. Ayan, nag-loading pa ng mga pasahero. So nauna nang nag-loading tong 727. Ayan, dalawa na ang aalis natin ngayon. So gabi-gabi ngayon, dalawa na nakakaalis natin na biyaheng Negros. Yan, pareho po itong via Kabangkalan, Mabinay. So sabay lang to, dalawang to. Isa lang ang dadaanan pero hanggang Dumaguete lang tong isa. Itong isa naman ay malayo-layo ang lalakbayin. Isang 2 araw at isang 4 na araw na biyahe. Yan, ganun kalayo itong ating biyaheng Zamboanga. So maaga pa silang nagloading. Ayan, tapos na, nakasakay na lahat ng kanilang mga pasahero, pati mga bagahe. Yan, pag na-clear na to, nakapanikit na yung konduktor, lalarga na to, mauna na tong mag-proceed ng Batangas. So ang sakay nito ng barko bukas ng umaga sa Batangas ay diretsohan. So from Batangas Port, diretso na yan ng Katiklan Port, hindi na po yan dumadaan ng Mindoro. So yan pong mga panegros natin ay hindi na po dumadaan ng Mindoro, diretso na po ito ng Katiklan. Diretsohan ang barko from Batangas to Katiklan na. Yan, dumadaan rin po ito, pareho po itong dadaan sa Iloilo Buhang Terminal. Ayan. Pagkatapos sa Iloilo Buhang Terminal, magpapadiesel, tapos diretso na yan ng Dumangas Port, patawid naman ng Bacolod City. Yan, sa Bacolod South Terminal ang drop nito. So marami dyan mga bagahe at mga pasahero na pa Bacolod lang. So doon po ang kung kayo may susunduin, may kukuning cargo, ayan, doon po kayo magpunta sa South Terminal. Madaling araw po ang dating nito sa Bacolod. So mga usually siguro mga alas 3 ng madaling araw. Yan ang dating nito doon sa Bacolod. So pagkatapos yan, diretso na to sila. Kabangkalan, Mabinay, tapos Dumaguete. So yung isa hanggang Dumaguete lang, makapahinga na. Itong isa 727 ay diretso naman ng Dapitan Port. Tatawid pa to from Dumaguete Port to Dapitan Port. Tapos Dipolog, Ipil at Zamboanga. Yan ang takbo nito. Ayan ang driver nitong 727 magdadala. Ngayon ay first driver. Ayan, 727 nga pala, dalawang driver yan. So dalawang driver, isang konduktor. So first driver, Mr. Atamosa. So kapartner niya dyan si Lisina. Ito namang isa ay single driver lang, yung Padumaguete. Yan, ang driver naman yan ay si Mr. Bertusio. Ayan ang ating driver na guwapong guwapo, si Mr. Bertusio. Ayan o. Sana all guwapo. Ang veteranong taga Mindoro. Ayan. Makita ng mga vlogger yan. Ayan naman ang kanyang konduktor, si Baskar. Si Angkol Baskar. Naninikit pa. So pagkatapos niyan, pag na-clear na, lalarga na rin to.
Sabay lang to silang sasakay ng barko sa Batangas. So pareho ito, diretsong Katiklan Port. From Batangas to Katiklan, diretso na. 10 oras ang biyahe niyan ng barko mula Batangas hanggang Katiklan. Ayan, ito naman pala ang partner ni Mr. Atamosa, si Mr. Lesena. Oh. Tingnan mo, pa-baby face pa. Ang kapartner ni Mr. Atamosa, biyaheng Zamboanga. Natin mga veteranong driver na talagang iniingatan ang mga pasahero. Ayan, ito yung mga minamahal ang mga pasahero. Mga mapagmahal na Roro Boy. Ayan, kung kayo po ay nagbabalak umuwi ng probinsya, Negros or Zamboanga man, Mindanao, pumunta lamang po kayo dito sa Ceres Terminal, EDSA Kamuning, Quezon City. Dito lamang po ito sa may GMA Station, sa malapit sa Timog Avenue at Camyas Road, Quezon City. Napakadaling hanapin po nito kasi EDSA lang, sa gilid lang ng EDSA. Pwede po kayo dito magpa-booking o kumuha ng reservation papunta sa mga nabanggit na lugar. Pwede rin po dito magpakargo. Yan, magpakargo ng mga bagahe. Dalhin nyo lang dito ang inyong mga bagahe kahit saan yan. Hanggang Mindanao, tumatanggap po dito ng bagahe. Cargo, ang charges nga po pala sa cargo ay marami nagtatanong nito. 30% po sa declared value. Ganon po ang pag-charges. Or kung minsan naman, depende sa laki at sa dami ng inyong ipapadala. Ganon po ang pagpresyo. So hindi po kami dito nagkikilo ng mga bagahe. Yan. Ang pamasahe nga po pala dyan sa Zamboanga is 5,100. Kasama na po dyan ang mga terminal fees at ang pamasahe sa barko. All in na po yan. Hindi lamang dyan kasali kung marami kayong bagahe. Ayan, mag-additional po kayo kung meron kayong mga bagahe. Ang free baggage lang po ay yung hand carried baggage, kagaya ng mga backpack lang na kaya nyo nang biribit-bitan or isabit sa inyong likod. Libre naman po yan. Ang ano lang talaga yung mga excess baggage. Ayan, sa may mga kasamang bata nga pala ha, ang mga bata po na 6 years old below, hindi po yan tinitikitan sa bus. Libre lang po yan, lalo na kung hindi nyo naman ikukuha ng upuan. Pero kung ibabayad nyo sa upuan, pwede naman po. Pero kung gusto yung kalungin lang yung bata, ng mga 6 years old below, libre naman po yan sa bus. May bayad nga lang po yan sa barko. So mag-prepare kayo ng pambayad sa barko. Yung mga batang 3 years old pataas is kapareho na po yan ng adult ang bayad sa barko. Yun namang below 3 years old ay 400 lang po yan sa barko from Batangas to Katiklan. So doon siguro sa ibang barko baka libre na yan, pero dyan sa diretsuhan talagang may bayad po ang mga bata. Sa may mga dala namang hayop, mga pets dyan, mga pet lover dyan, ay may requirements po ang pagdadala ng hayop. Kailangan po yan ay mayroong vaccination saka veterinary certificate. Siguraduhin po ninyo na may vaccination at veterinary certificate ang inyong mga alagang hayop. Kasi kung wala po ay hindi nyo yan maitatawid sa dagat. Iho-hold po yan sa Batangas Port pa lang. At may bayad po ang hayop, lalo na yung aso. Kung gusto nyo iakyat sa bus, kapareho po yan ng isang tao ang bayad. Kapareho sa isang bus fare. At dapat po yan ay naka full cage, naka diaper. At bawal po yung mga malalaking pets. Ang ina-allowed lang po namin dyan ay yung mga small breed. Mga small breed na hayop. Sa mga nagbabalak magdala ng manok, naku, napakahirap po magdala ng manok. Wag na po kayo, hindi namin ini-encourage yan na dalhin nyo ang manok from dito sa Maynila to probinsya. Mahigpit po sa Batangas Port, kinukumpis kayo mga manok, lalo na kung walang kaukulang dokumento. Ayan, shout out dyan sa aking mga followers at maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking mga munting vlogs.
Ayan, sa hindi pa nakapag-follow dyan, pindutin nyo lang yung follow button dyan para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Ayan, maraming salamat. Merry Christmas po sa inyong lahat.